Sinasabi ko sa'yo, Leon, ipapakulong kita kapag hindi mo pinanagutan ang anak ko. Galit na wika ng papa ni Teresa. Tito, papaano naman po ako? Ako po ang girlfriend. Bakit si Teresa ang kailangan pakasalan ni Leon? Umiiyak ang tanong naman ni Ate Adela. Tinatanong mo pa talaga yan, Adela? Sinira ng walang hiya mong boyfriend na ito ang kinabukasan na nag-iisa kong anak. Dapat lamang na panagutan niya ang nangyari sa kanila. Galit na wika ng kanyang papa. Ayoko ho. Narinig na ho ninyong anak ninyo na siya ang may kasalanan. Hindi ko naman talaga alam na siyang babaeng yun. At kung nalaman ko lang sana na maaga, hindi ko magagawa ang bagay na iyon sa kanya. Dahil iisang babae lang ang mahal ko at yun ay si Adela. Kahit kayo alam ninyo yan kung gaano ko kamahal ang pamangkin ninyo. Galit na pahayag naman ni Leon. Iba yung sakit ang naramdaman ni Teresa sa mga katagang binitawan ni Leon. Alam naman niyang hindi talaga sinito kahit kailan magugustuhan. Ngunit ang marinig ang mga katagang iyon sa binata ay doble-dobleng sakit ang nararamdaman niya. Abat tarantado kang hayop ka. Subukan mo, ipapakulong kita. Kahit pa sa husgado tayo makarating. Wika mo rin ng kanyang papa na animoy susuntukin si Leon. Tama na. Mali ka sa sagawan si Teresa. Walang ikakasal. Hindi ako magpapakasal. Pa, hayaan mo na si Leon. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo ako ang may kasalanan? Bakit ba pinagpipilitan pa ninyo? Ako ang may kasalanan kaya dapat lang na ako lang ang magdusa. Pasigaw na pahayag niya habang umiiyak. Mabilis na tumayo ang kanyang papa mula sa pagkakaupo at isang malakas na sampal ang pinatikim nito sa kanya. Lugmok siya sa sahig dahil sa sobrang lakas niyon. Wala siya nagawa kundi umiyak na lamang ng umiyak. Wala kang karapatang magdesisyon. Ako lamang ang magpapasya ng kung anong dapat at hindi dapat. Ang gagawin mo lamang ay sumunod sa nais ko. Kung hindi, itatakwil kita bilang anak ko. Galit na pahayag ng kanyang papa. Halos mamulan na mukha nito sa sobrang galit. Maya-maya may tinawagan ito. At titiyak niyang ito ay ang kaibigan nitong pulis. Tsaka may tinawagan pa itong muli. Pero nagtungo ito sa may kusina para siguro hindi nila marinig. Nilapitan naman siya ng kanyang mama at inalayang tumayo at saka pinaupo sa may sofa. Masamang tingin ang ipinukol ng kanilang kamag-anak sa kanya. Ang Ate Adela naman niya ay iyak ng iyak. Awang-awa siya rito. Napakabuti nito sa kanya pero ito ang naiganti niya. Pero wala naman sa hinagap niya na mahuhuli sila. Kaya nga balak sana niyang pagkatapos na namagitan sa kanila ni Leon, ililihim niyang lahat. Hahayaan niyang bumalik lamang sila sa dati. Pero ito nga ang nangyari. Maya-maya, may dumating ng pulis sa kanilang bahay upang damputin si Leon. Halata ang takot sa mukha nito pero nagpakatatag ito. Emma, bihisa mo na maayos ang dabit ang anak mo. Matigas ang boses na utos ng kanyang papa sa kanyang mama. Ano? Aba, ipapakulong mo lamang ang lalaking yan, isasama mo pang ating anak? Anong pag-iisip yan, Milesyo? Mataas din ang boses na tanong ng kanyang mama. Bilisan mo na, walang pero-pero, kumilos na kayo. Utos ng kanyang papa. Papa, hindi na po ako sasama. At least kung pwede po, itigil niyo na po ito. Huwag niyo pong ipakulong si Leon. Pagmamakaawa niya sa ama. Sinong may sabing ipapakulong ko kayo? Magtututungo tayo ngayon din sa bahay ni Mayor para maisagawa ang civil wedding ninyo nang walang hiyang lalaking yan. Ano ho? Papa, hindi po pwede. Nanlalaki ang matang tutol niya rito. Hindi po ako papayag na ikasal ng sapilitan, tito. Hindi ko kailanman hinangad na maikasal sa isang babaeng hindi ko mahal at sa ganitong paraan pa. Pagmamatigas naman ni Leon. Kung ganun ang pasya mo, wala na ako magagawa pa. Wika ng kanyang papa at sinenyasan ng pulis. Tumalima naman ang pulis at pinunasan si Leon. Pa, ano to? Gulat na tanong niya habang nakatingin kay Leon na tila may takot na sa mga matang mababanaag. Dapat lamang na makulong ang lalaking namantala sa iyo. Galit na wika ng kanyang papa. Para namantala? Ano pong para namantala? Hindi po niya ginawa yun. Ako ang pusang kumayag na may mangyari sa amin. Papa, pakawalan niyo na po si Leon, please. Wala po siyang kasalanan. Pakiusap ni Teresa sa ama. Mamang pulis, wala po siyang kasalanan. Hindi po niya ako ginawa ng masama. Kagustuhan ko po ang lahat, please. Alisin niyo na po ang posa sa kamay niya. Pakiusap naman niya sa pulis. Noon lang niya nakilala ang pulis sa kaharap niya ngayon. Hindi niya nga ito nakilala dahil sa sobrang tuliro na ng kanyang utak. Ang kanyang ninong Sebastian pala iyon. Bawat hilingin ng kanyang papa dito, ibinibigay nito. Kaya kung nanaisin nitong ikulong si Leon ay magagawa nito. Tito, hindi niya man lang ba ikukonsiderang ilang taon na may relasyon ni Leon? Kumpara sa ilang sandaling namagitan sa kanila ni Teresa. Siya na lamang ba ang mahalaga palagi?
Tito, mahal ko po si Leon at ang anak niyo naman po talaga may kasalanan. Kaya please, patawarin niyo na po si Leon. Hayaan niyo na po siya. Ayaw niyo po magpakasal sa anak niyo kaya wala po kayong karapatang pilitin siya. Umiiyak na pahayag naman ang kanyang ate Adela. Awang-awa siya rito. Si Teresa ang punot dulo ng gulong ito. Kaya parang gusto niyang lamunin lamang ng sahig ang tinatapakan niya. Lalo na kapag tinitingnan siya ni Leon. Napagalit at punong-puno ng hinanakit sa mga mata. Pare, sige na. Ikulong mo ng lalaking yan na hindi na pamarisan. Sinamantala naman niya ang kahinaan ng inaanak mo. Kaya dapat lamang na magdusa siya sa loob ng kulungan. Wika nito sa kumpare nito. Halika na, bata. Sinamantala mo pala ang kahinaan ng inaanak ko, ha? Pwes titiyakin kong pagsisisihan mo na gawa mo yan sa inaanak ko. Sayang ka, bata. Pagpipiyastahan ka lang ng mga preso sa loob. Magandang lalaki ka pa naman. Hala, lakad. Wika ng kanyang ninong Sebastian. Saka tinulak na ito palabas ang kanilang bahay. Namilog ang kanyang mga mata dahil sa narinig. Baka mapahamak pa ito sa loob ng kulungan. Parang pinapalabas ang kanyang ninong na baka mangyari din dito. Yung nababalitang inaabuso daw ang mga lalaking ipasok sa kulungan. Kung ano daw ang kaso nito, yun din daw ang pinaparanas dito. Kaya mabilis siyang humarang sa pintuan. Ninong, wag po. Maawa po kayo. Wala po talagang kasalanan si Leon. Ako po. Ako na lamang po ang ikulong ninyo, please. Umiiyak na pakiusap niya rito. Bigla siyang hinil ng kanyang mama. Pero nagpumilit siya makawala dahil nakita niyang isasakay na sa police mobile si Leon. Nakasunod dito ang kanyang ate Adela habang umiiyak. Papa, hayaan ninyo pong kausapin ko si Leon. Ayoko pong makulong siya. Hayaan ninyo pong kumbinsihin ko siyang bakasalan ako. Please, kami po lamang mag-uusap. Pakiusap niya sa kanyang papa. Sigurado ka bang kaya mo siyang kumbinsihin? Ayoko na napapahiya, Teresa. Tuluyan ko talagang ipapakulong ang lalaking yan. Kagawa-gawa kayo ng katarantaduhan na hindi yun naman kayang panindigan. Galit na wika nito sa kanya. Kaya ko po, Papa. Please po, hayaan niyo po muna ako. Pakiusap niyang muli dito. Pare, Adela, dito muna kayo. Hayaan niyo muna mag-usap ang dalawa. Wika naman ang kanyang papa. Parang ayaw pang sumunod ang kanyang ate Adela. Hindi ito bumibitaw sa pagkakahawak sa kamay ni Leon. Iba yung kirot sa kanyang puso na naman ang kanyang naramdaman. Walang dudang mahal na mahal talaga ng dalawang isa't isa. Sinamaan niya ng tingin ng kanyang ate Adela na magkatapat sila. Tumungo na lamang sa Teresa dahil talagang nahihiya siya dito. Ano? Happy ka na? Sa tingin mo natatakot akong makulong? Mas gugustuhin ko pang makulong kaysa magpakasal sa isang katulad mo. Ah, baka naman talagang matagal mo na itong balak. Balak mong sirain kami ni Adela, ha? Hindi ko man lang naisip ito na kaya mo palang gawin ang bagay nito, Teresa. Ang tanga ko lang dahil hindi ko napigilan ng sarili ko. Ngayon, magbunyi ka na, Teresa. Nagtagumpay ka ng paghiwalayin kami. Pero hindi mo pa rin magiging pag-aari dahil titiyakin ko sa iyong makakalaya lamang ako. Muli kami magiging maayos ng mahal ko. Napakasama mo. Nagtiwala kami sa iyo. Minahal ka ng pinsan mo na para nakababatang kapatid. Tapos ito pa palang isusukli mo sa amin? Umalis ka na. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Mahabang pahayag nito. Mababakas ang galit sa boses ito. Isama pa ang talim ng tinging ipinupukol ito sa kanya. Parang mga palasang tumutusok sa kanyang puso ang bawat katagang binitiwan nito. Napakasakit ng lahat ng sinasabi nito. Hindi naman kasi niya balak kahit kailan nasirain ang dalawa. Mahal na mahal niya ito pero kahit kailan, hindi niya naisip na maging sagabal sa pagmamahal ng dalawa. Hindi niya napigilang hindi na naman tumulo ang kanyang luha. Pero pasimple niyang pinahid iyon gamit ang sariling palad at tinamig ang sarili bago nagsalita. Leon, hayaan mong ako ang managot sa pagkakamaling ako rin naman na may gawa. Hayaan mong makasal tayo at pagdusahan na nagawa kong ito. Wika niya, pilit na pinatatatag ang loob. Ha, may mga ganyan ka pang drama para lang makasal sa akin? Magkaroon ka naman ng hiya sa sarili mo, Teresa. Napakabata mo pa pero nakakatakot ka na. Naiiling na wika nito. Tsaka pa insulto siyang tiningnan. Mahal kita kaya gagawin ko ang lahat para hindi ka makulong. 1 year lang. After 1 year pwede mo nang ipaanal ang ating kasal. Hindi rin kita pagbabawalan kung nais mong ituloy ang relasyon mo kay ate. O kahit na kaninong babae. Basta't wag ka lang makulong. Hayaan mong ako magdusa sa malaking pagkakamaling nagawa ko. Naluluhang pahayag niya rito. Ibinaban niyang masyadong sarili pero wala siyang pakialam. Ang importante sa kanya ay hindi makulong ang mahal niya. Desperada ka na talaga. Okay, pumapayag na ako magpakasal sa'yo pero wag mong aasahang tatratuhin kita bilang normal na asawa. Dahil kahit kailan hindi ko pinangarap na maging asawa ka. Pagsang-ayon nito, masakit para sa kanyang huling katagang binitiwan nito
Pero handa siya. Handa siyang tanggapin ang kahit anong pasakit, basta matiyak lamang niyang ligtas ito at hindi ito makukulong. Nakatayo sila ngayon ni Leon sa opisina ng kanilang mayor. Kaharap nila si Mayor na magkakasal sa kanilang dalawa. Biglaan ang mga pangyayari pero wala na itong atrasan pa. Natigilan pa siya ng tanongin na siya ng mayor kung pumapayag daw ba siyang makakaisang dibdib si Leon. Hindi siya agad nakasagot at tumingin muna siya sa mukha nito. Ngunit agad din siyang umiwas dahil tumingin dito sa kanya sa paraang hindi mo kakayaning salubungin. Galit, hinanakit at panunumbat ang mababanaag mo sa mga mata nito. Napasagot na lamang siyang yes at ang tanongin naman ito ay sumagot din ng yes pero yung tipong labas sa ilong. Matapos yun, inanunsyo na ng mayor na kasal na pero nang sabihin ng mayor na maaari na siyang halikan ng groom, tumalikod na lamang ito at nauna nang lumabas ng opisina. Galit namang susundan dapat ito ng ama ngunit pinigilan niya ito at nakiusap na wag na. Matapos ang kasal, nagpaalam ng kanyang papa kay Mayor at nagpasalamat dito. Siya, ang papa niya, mama, si Leon at ang dalawa pa nilang kamag-anak na naging witness nila sa kasal ay kasabay nila sa van sa kanyang papa. Kaninang kausapin ni Leon bago sila nagpunta sa munisipyo ang anyang ate Adela. Umiyak ito ng umiyak at nagwala pa nga. Pinagsasampal pa nito si Leon pero kumalma din ito nang kinausap ito ng maayos. Siguro'y sinabi ni Leon dito ang usapan nilang dalawa. Magkakasalo silang kumain ng almusal. Tahimik lamang sila habang kumakain. Wala nang sigla sa bawat isa. Hindi na katulad ng dati. Habang kumakain sila, hindi nawawala ang kwentuhan at asaran. Ngayon, wala na. Tahimik lamang ang lahat. Wala ang tawanan, wala ang asaran. Doon na rin kumain ng mga kamag-anak nila. At matapos ay nagsiuwian na. Ikaw, Leon, babalik ka na ba sa Maynila? Tanong ng kanyang ama. Oo, tito. Marami po akong kailangan asikasuhin sa opisina. Seryosong sagot nito. Kung ganon, ihanda mo na mga gamit ni Teresa, honey. Sasama na siya pabalik ng Maynila nitong si Leon. Wika ng kanyang papa na ikinagulat niya. Oh, pa, ayokong sumama sa kanya sa Maynila. Okay na po ako dito sa inyo ni mama. Tsaka, may klase pa po ako. Hindi pwedeng doon ako mamalagi. Katwiran na Teresa dito. Hindi niya akalaing may balak palang ganito ang kanyang papa. Balak talaga nitong ibigay na siya kay Leon. Wala ito sa plano. Ang akala niya ay mananatili lamang siya sa kanilang bahay at si Leon naman ay babalik na sa Maynila. Natatakot din siya sa maaaring gawin sa kanya ni Leon. Alam niyang mabait ito pero sa galit itong naramdaman sa kanya, hindi malayong masaktan siya nito. Aba, ano pa ba ang gusto mo, Teresa? Asawa ka na niya kaya kung nasaan siya, dapat nandoon ka rin. Ano akala mo sa ginawa mo? Isang laro lamang? Kasal-kasalan lang na pagkatapos iuwi ka dito sa bahay at aasta kang parang bata. Aasta na parang bata, yun naman pala marunong ka ng kumerengking. Galit na wika nito. Pa, tama na po. Naiiyak ngunit mataas ang boses na wika niya rito. O bakit? May mali ba sa sinabi ko? At saka wag na wag mo akong pagtataasan ng boses, Teresa. Malilintikan ka talaga sa akin. Napakarami kong pangarap para sa iyo tapos ganito lang igaganti mo? Nasaan na yung anak namin na palaging sinasabing mag-aaral na mabuti para sa pagtanda namin? Siya naman ang gagabay sa amin. Galit na wika ng kanyang papa pero gumaralgal ang boses sa mga huling katagang binitawan nito. Pa, sorry po. Umiiyak ng wika niya at saka yumakap sa ama na nooy humahagulhol na rin. Ang kanyang mama naman ay humahagulhol na rin at nakiyakap na sa kanila. Si Leon naman ay tumayo na mula sa hapagkainan at lumabas ng kusina. Anak, akala mo ba hindi ito mahirap sa akin? Na ang baby ko ay mawawalay sa akin. Sa loob ng 18 taon, hindi ka nawalay sa amin tapos sa isang iglap, ganito na nangyari. Mahal na mahal kita, anak. Ayaw ko maagrabyado ka kaya ginawa ko ito para sa iyo. Ayaw kong basta ka nalang babuhin ng kung sino tapos ang kapalit niyon ay simpleng sorry lang. Hindi ko hahayaang maging kahiya-hiya ka. Umiiyak na pahayag ng kanyang papa na lalo lamang nagpabigat sa kanyang dibdib. Nakokonsensya siya sa nangyari. Naging masaya nga siya sa ilang sandali pero ang resulta naman ay napakaraming taong nasaktan. Hindi na lang dapat siya nagpadalos-dalos. Ngunit magsisiman siya ay huli ng lahat dahil hindi na maibabalik pa ang nangyari. Kaya kahit anong gawin niya, hindi na niya maitatama pa ang mali. Ngayon, hindi niya alam kung anong bukas na naghihintay sa kanya sa piling ni Leon. Sana lang hindi siya nito pahirapan. Pa, pwede naman pong ipagpatuloy kong pag-aaral ko dito eh. Dito na lang po ako sa inyo. Ayoko pong sumama kay Leon. Pakiusap niya rito. Hindi pwede, anak. Ang mag-asawa dapat palagi magkasama.
Alam kong mahal mong asawa mo kaya nga nagawa mong bagay na yan sa amin. Kaya dapat maayos ang relasyon ninyo ng iyong asawa. Pag sumikapan mong mahalin ka rin niya, maging mabuti ka lang na may bahay sa kanya at siguradong mamahalin ka rin niya. Ang ganda-ganda kaya ng baby ko. Basta mag-iingat ka doon ha. Palagi kang tatawag. Wika naman ang kanyang mama. Mama ko, papa ko, sorry po. Umiiyak na wikan lamang niya. Sige na, at baka mag-aya ng asawa mong umuwi. Ayusin niyo na ng mama mo ang gamit mo. Utos ng papa niya sa kanya. Okay po, papa. Mabigat man ang loob niya, ay sumunod na lamang sa rito. Nadaanan niya si Leon na nakausap si Adela. Hawak-hawak pang kamay nito at iba yung sakit naman sa kanyang dibdib. Ang hatid na yon pero nagkunwari siyang tila wala lamang iyon sa kanya. Sinamaan siya ng tingin ni Adela at blankong tingin naman ang pinukol sa kanya ni Leon. Walang mababasang emosyon sa mga mata nito. Ha? Talagang pinakasalan ka na nga? Sasama ka pa sa Maynila? Ang tigas din talaga ng mukha mo, Kaz. Grabe ka. Hindi ko akalaing magagawa mong bagay na to. Ah, sa bagay, spoiled brat ka nga pala. Ang lahat nga pala na nais mo makukuha mo. Pero sorry ka na lang. Hindi ka na magiging iyo ang boyfriend ko. Titiyakin kung sa akin na siya mapupunta bandang huli. Haliparot. Nanggigigil na pahayag ni Adela sa kanya. Nagbaba na lamang si Teresa ng paningin. Tsaka nagpatuloy na sa paglalakad. Narinig pa niya ang tila nakakalokong tawas ng kanyang ate Adela. Mabait ang kanyang ate pero may pagkamaldita din ito at iyon ang kinatatakutan niya. Sa bagay, nakatikim na nga pala silang pamubugbog dito kagabi. Sa katunayan, masasakit ang katawan niya ngayon at lumabas na rin ang kanyang mga pasa. Natulog muna sila at kinahapon na sila nagbiyahe patungo ng Maynila. Napakaraming bilin sa kanya ng kanyang mama at papa. Maging kay Leon ay maraming bilin din. Puro tango na lang naman ito. Bihirang magsalita. Ilang sandali patlulan na sila ng kotse nito. Katabi niya ito pero parang ang layo-layo. Dati kasi kapag nagkakasama sila sa kotse, ang ingay-ingay nito. Palagi siyang inaasar. Pero ang katabi nito sa unahan ay ang kanyang ate Adela. Siya naman ay nasa likod na upuan. Siya ang laging pinagtitripan nito. At palagi naman siyang kunway naiinis. Kahit ang totoo ay nasisiyan siya dahil nasa kanyang atensyon ito. Leon, patugtog tayo. Wika niya rito. Pero hindi ito sumagot kaya akmang bubuksan lamang niyang car stereo nang malakas tabigin nito ang kanyang kamay. Ow! Daig niya nang mapatama ang kamay niya sa dashboard. Agad nagunahan tumulo ang kanyang mga luha. Papansin ka kasi. Ayoko nga nang maingay, hindi ba? Galit na singhal pa nito. Hindi mo naman sinabi agad eh. Kaya akala ko okay lang. Nabubulol na katwiran niya rito. Ah, basta. Huwag mong pakikialaman ang gamit ko. Singhal muli nito. Sabay tingin sa kanya na tila manlalamon. Umiwas na lamang siya ng tingin dito at tinuon ang paningin sa labas ng kotse. Ilang oras sila naging biyahe nila galing Laguna patungo sa tirahan ni Leon. Sa pagkakatanda niya sa Paranaque ang kondo nito. Medyo matraffic kaya natagalan sila sa biyahe. Pagkatapos nito mag-park sa parking lot ng building. Bumaba na ito sa kotse. Bumaba na rin siya. Padabog nitong inilabas sa trunk ng kotse ang kanyang maleta. At pabagsak na sinara ang trunk saka naglakad na papasok sa loob. Mabilis naman niyang binuhat ang kanyang maleta. Kahit hirap na hirap, pinilit niyang dalhin yun. Dalawa pa naman, isang malaki at isang medyo maliit, pero baka mawala na sa paningin niya si Leon. Hindi pa man niya alam kung asan ang kondo nito yun. At pang ilang floor. Hirap na hirap man pero pinilit niyang makahabol dito. At mas doble ang bilis niya sa paglalakad na makita itong papasakay na ng elevator. Matindi ang kanyang hingal nang sa wakas ay maabutan ito. Saglit lang naman, Leon. Ang bigat itong mga maleta ko eh. Humihingal na wika niya rito. Bagal? Dami mo kasing dalang gamit. Parang gusto mong dalhin ang Laguna dito sa kondo ko eh. Singhal nito. Hindi na lamang siya umimik para wala ng gulo. Inoperate naman ito kung saang floor sila. Nakita niyang 6th floor ang nilagay nito. Pagdating nila sa condo unit ito, pumasok ito sa room at paglabas ay nakatawal na lamang ito. Agad siyang napaiwas ng tingin dito nang dumaan sa harapan niya. Nang makita niyang pumasok na ito sa CR, pumasok na siya sa kwarto. Balak niyang ayusin ang kanyang mga damit sa closet ito. Baka may bakante pa kung wala naman ay di ilalagay na lamang niyang maleta doon. Na makapasok siya sa kwarto nito. Tinignan niya kung may bakante pa ngunit walang bakante doon. Kaya may nabuti niyang ilagay na lamang sa gilid ang kanyang mga maleta. Umupo siya sa kama ni Leon at pinagmasdan ng paligid. Napakamani ng design ng room nito. Haratang lalaki ang may-ari dahil sa kulay light blue ang mga kortina at pintura ng dingding. Maya-maya, bumukas ang pinto ng kwarto. Automatic na nangunot ang noon ni Leon na makita siya. Anong ginagawa mo rito?
Singhal nito sa kanya. Inayos ko lang yung mga damit ko kaya lang wala na palang bakante. Sagot niya. Sinong may sabing pwede ka rito? Galit na tanong nito. Hindi niya natapos ang sasabihin dahil bigla siyang dinaluhong ni Leon. Pabigla siya nitong hinila sa kamay at pabiglang itinulak palabas ng pinto. Kasunod diyon, kinuhang dalawa niyang maleta at iniit siya sa harapan niya. Siya naman ay naiyak na lamang na pinulot ang nagkalat niyang damit dahil nabuksan ang isa sa kanyang maleta. Minabuti na lamang ni Teresa na iaayos ang kanyang maleta sa may gilid ng sofa dahil doon lamang ang sa tingin niya ay hindi makakasagabal ito. Pinahid niya ang kanyang luha na patuloy pa rin sa paglanda sa kanyang pisngi. Hindi kasi niya akalaing gagawin ito sa kanya ni Leon. Ang Leon na dati magiliw at gentleman palagi sa kanya ngayon ay tila wala nang pakialam sa kanyang damdamin. Dati kapag nakita nitong may mamigat siyang binubuhat, agad itong kinukuha iyon. Hindi nito hinahayang mahirapan siya pero kanina wala itong pakialam sa dalawang maleta niya ni hindi siya nito tinulungan sa pagbubuhat. Ngayon naman nagawa pa nitong itulak sa palabas at maging ang mga maleta niya ay walang pakundangan ding inihagis. Sa bagay, hindi birong kasalanang nagawa niya rito at sa kanyang ate Adela, kaya naman dapat lamang siya magtiis sa trato nito sa kanya. Maya-maya ay bumukas ang pintuan na silid nito. Matalim sa nitong tiningnan tsaka walang paalam na lumabas ng unit ito. Napabuntong hininga na lamang siya, tsaka muling pinahid ang kanyang luha. Nakakaramdam na siya ng gutom kaya nagtungo siya sa kitchen nito. Tiningnan niya ang ref na magbabaka sakaling may nakalagay doong kahit anong makakain. Kaya lang wala doong nakalagay kundi puro inuming alak at tubig lamang. Naghanap rin siya ng kahit anong pwedeng makain sa mga cabinet doon pero walang kahit anong laman yun. Kahit mga instant noodles wala talaga. Hindi naman siya pwedeng lumabas ng kondo nito para bumili ng pagkain dahil hindi niya alam ang password ng pinto nito. Hindi rin niya alam kung ano ang pwedeng tawagan para magpa-deliver sana. Kumakalam na talaga ang kanyang sikmura. Malapit na kasi mag-alas 9. Sa bahay nila sanay silang alas 6 pa lamang ay kumakain na ng dinner. Kanina naman sa biyahe hindi man lamang huminto si Leon para sana kahit tinapay ay makabili. Ang mali lang niya hindi niya naisip na magbaon na lamang na makakain. Minabuti niyang kumuha na lamang ng isang bottled water at yun ang ininom. Para kahit papaano malalam na ng kanyang tiyan kahit tubig lamang. Ni hindi niya naranasan ng ganito sa kanilang bahay. Ang mami niya palaging sinicheck kung kumain na ba siya o busog na siya. Palagi pang puno ng prutas ang kanilang ref para daw kung magutom siya ay makakakain siya. Hindi rin nawawala ng tinapay sa ibabaw ng kanilang mesa at favorite niyang peanut butter para kapag nais siyang kumain sa gabi, meron siya makakain. At syempre mga biskwit na favorite niya. Bigla tuloy niyang namiss ang kanyang mama at papa. Kanina bago sila umalis sa Leon, bumaha ng luha. Maging ang kanyang papang kunwari nagmamatigas ay napagulhol din ang pagsakay na siya sa kotse ni Leon. Kaya agad siyang bumalik at mahigpit na niyakap niya ang kanyang papa. Mahal na mahal talaga siya namang ito. Ang kanyang mama hindi matapos-tapos ang bilin. Nilagyan pa ng cash ang kanyang shoulder bag para daw kung hindi siya bigyan ng pera ng kanyang asawa ay meron siyang magagastos. Binilin din itong tumawag na lamang dito kapag naubos ang kanyang pera at magkakaroon siya ng problema. Para tuloy nais niyang wag na lamang umalis kahit pa magalit ang mga ito. Pero kailangan niyang harapin ang problemang siya mismo ang may likha. 1 taon lang naman 1 taon marahil ay puro pasakit pero susubukan niyang tiisin ang lahat. Napangiwi siya nang muling tumunog ang kanyang tiyan. Talagang nagugutom na siya. Pakiramdam niya ilutang at sumasakit na rin ang kanyang ulo. Muli niyang ininom ang kalahati na mineral water na kanyang tila kanina. Tsaka umungko na lamang habang nakaupo sa may sofa. Maya-maya ay tumunog ang kanyang phone. May tumatawag sa messenger. Nang kuhain niya mula sa kanyang bulsa ang kanyang phone, nakita niya ang kanyang mamang tumatawag. Mabilis niyang inayos ang kanyang sarili. Baka kasi mahalata nitong may dinaramdam siya. Ma! Pinasigla niya ang boses nang sagutin ito. Todong ngiti rin siya para hindi na ito mag-alala. Nak, di ba sabi ko sa'yo tumawag ka sa akin kapag nakarating na kayo dyan? Kanina pa ako nag-aalala dito. Ang papa mo kanina pa tanong ng tanong. Wika nito. Sorry ma, nakalimutan ko. Inayos ko po kasi mga damit ko sa cabinet, kaya po nawala sa isip ko. Pagsisinungaling niya rito. Mas mainam na magsinungaling kaysa naman sumama ang tingin ng mga ito kay Leon. Baka kapag nagsumbong siya sa mga ito, bigla na lang itong sumugod dito sa kondo ni Leon at baka mabugbog na naman ito ng kanyang papa. Ayaw niyang mangyari iyon. Gusto niya maging okay pa rin ang mga ito gaya ng dati. Magilaw kasi si Leon sa kanyang mama, lalo na kapag dumadaraw ito kay ate Adela niya na palagi namang nasa kanilang bahay. Hindi kasi ito nawawalan ng pasalubong sa kanyang mama,
Kaya ang mama niya ay tuwang-tuwa naman dito. Sa katunayan, botong-boto ito kay Leon para sa kanyang ate Adela. Yun nga lang, ganito ang kinahinatan nila. Ah, ganun ba anak? O, nasa ng asawa mo? Tanong nito. Naku ma, lumabas lang po saglit at may bibilhin daw. Nakangiting wika niya. Hindi pwedeng mahalata nito nagsisinungaling siya. Teka, kumain na ba kayo? Ikaw, kumain ka na ba? Kami ay kumain na ng papa mo. Ang ulam namin ay pininyahang manok. Naalala ka nga namin. Favorite pa naman na ang luto kong yun. Wika nito. Napalunok siya ng laway, tsaka napahawak sa tiyan. Parang mas nadagdagan ang kanyang pagkagutom dahil sa pagbanggit ng kanyang mama sa pininyahang manok nito. Oo naman po ma. Kumain kami ni Leon kanina sa labas bago kami umakyat dito sa kondo niya. Nakangating pagsasinungaling na naman niya. Ah, ganun ba? Ay siya, sige na't babalikan ko muna ng gamot ang pagtatay ang tatay mo. Naku, ay naparami ng kain. Ayun, pinagsakta ng tiyan ngayon ay nagtatay na. Mag-iingat ka dyan anak ha. Sabihin mo kay Leon, alagaan ka niya dyan. Kung hindi, malalago talaga siya sa akin. Bilin pa nito. Napahagat labi na lang siya. Para kasing maiiyak na naman siya. Opo ma, wag po kayong mag-alala. Sigurado nga alagaan po ako dito ni Leon. Nakangiting wika niya pero ang kanyang dibdib ay naninikip na. Mabuti naman kung ganun. Sige na anak, bye na. Sumisigaw ng papa mo. Love you nak, ingat ka dyan. Paalam nito. Love you ma. Gumaralgal ang boss sa sagot niya rito kahit tapos na ang call. Lalong kumalam ang sikmura niya pero wala naman siyang magagawa doon. Kinuha niya ang kanyang towel na malapad sa kanyang maleta at minabuting mahiga na lamang sa may sofa. Ginawa niyang kumot ang kanyang towel saka umiyak na naman siya ng umiyak. Awang-awa siya sa kanyang sarili, parang sa isang iglap sa kanyang pagkakamali at sa maling desisyon, tutagdurusa na siya. Patuloy lamang siya sa pag-iyak hanggang sa tuloy na siyang makatulog nang hindi niya namamalayan. Muntik nang malaglag mula sa pagkakahiga sa Teresa dahil sa pagkakulat na marinig niya ang pabagsak na pagsara ng pinto ng condo unit ni Leon. Tila wala pa siya sa wisyo dahil bigla siyang tumayo pero na makita niya si Leon na pagewang-gewang ang lakad ay agad siyang napalapit dito. At inalahin ito papasok ng silid nito. Lasing na lasing ang lalaki, halos hindi na makaya ang sarili nito. Pabagsak niya itong pinahiga sa kama dahil na rin sa kabigatan nito. Tila nangalay pa ang kanyang kamay, lalo pat masasakit pa iyon dahil sa pananakit ng kanyang ate Adela kagabi. Hinubad niya ang suot itong sapatos at inayos ng pagkakahiga nito. Uy, nandito pa lang, asawa ko daw. Come here wifey, higa ka dito sa tabi ko. Bulol ang pananalitang wika nito sa kanya. Hindi ito pinansin ni Teresa. Alam niyang lasing ito kaya wala ito sa tamang huwisyo. Baka kapag natulog siya sa tabi nito ay awayin na naman siya kinabukasan. Kapag natuklasan nitong sa kwarto din siya nito natulog. Kaya pinilit na lamang niyang hubarin ang pantalon nito. Nakamaong ito kaya nahirapan siya sa paghubad. Mabuti na lamang para takasuotin nito ng boxer. Kaya hindi siya nailang. Sinunod naman niya ang polo shirt nito. Doon niya iniiwas ang kanyang paningin dahil nakikita niyang matipuno nitong balahibong dibdib. Pababa sa dako pa roon. Nahagip din niya ang six-pack abs nito na kahit sino siguro'y maaakit na hawakan. Napalunok siya ng wala sa oras. May nangyari man sa kanilang dalawa, hindi naman niya nakita na hawakan ng parting iyon ng katawan nito. Nayakap lang niya ito pero ang madantayan ng palad niya ang kaikit-akit na tanawing iyon ay hindi niya nagawa. Agad niyang binawi ang tingin doon at pinasyang lumabas na ng silid. Ngunit nakakaisang hakbang pa lamang siya ay bigla siya nitong hinila sa kamay. Pati hayasi ang natumba sa ibabaw nito. Leon, ano ba? Bitawan mo nga ako. Lasing ka. Wika niya rito habang pilit inaalis ang pagkakapulupot ng dalawang braso nito sa bewang niya. Sinong lasing? Hindi ako lasing, no? Kandabulol na wika muli nito. Tsaka halos magtayuan ang lahat ng kanyang mga balahibo nang maramdaman ang paghalik niya sa kanyang batok. Halos mga ligig sila ilang beses itong ulitin iyon. Kasunod niyon ay pinasok nito sa loob ng kanyang blouse ang kamay nito at walang pakundang hiniglas nito ang kanyang suot na panloob. Dahil sa paghilin nito, parang nabali ang hook niyon kaya malayo nitong naigalaw ang kamay sa loob. Kasunod niyon ay halos manlaki ang kanyang mga mata nang maramdaman ang pagtusok na nagangalit itong espeda sa bandang pangupo niya. Leon, stop! Saway niya dito. Pero gumapang ang kamay ni Leon pababa at nilaro ang bagay na iyon. Kaya naman napaliyad-liyad na siya. Napapikit at napahanga pa. Tama na, lasing ka na. Shh baby, hindi ako lasing. Nakita ni Teresa ang kahandaan ni Leon at alam niyang hindi siya pwedeng tumanggi. Akala niya muli siyang papasukin nito, ngunit dumagaan lamang ito sa kanya
tsaka sinakop ang kanyang mga labi. Napapikit si Teresa dahil sa tamis ng halik nito. Tinugon niya ang halik nito. Marahan hanggang sa naging mapaghanap iyon. Wala nang nagawa pa si Teresa, kundi ang magpaubaya kay Leon. Nakakahiya man aminin pero nagugustuhan niya ang ginagawa ng kanyang asawa sa kanya. Hindi nagtagal, muling dinan ni Leon si Teresa sa langit. Ah, shit! Panabay nilang daing. Kasunod niyon ang pagbulwak ng kanilang katas sa mismong loob ng sinapupunan ni Teresa. Humihinga ng napahigang padapa si Teresa sa ibabaw ni Leon habang nasa loob pa rin ang kahabaan nito. Ngunit hindi pa nga siya nakapagpapahinga. Tinabig pa siya nito kaya napilitan siyang umahon mula sa pagkakadapa nito. Labas na! Matutulog na ako. Pasinghal na wika nito. Pero Leon, pwede bang dito na lang ako matulog? Hindi kasi ako sanay na sa sofa lang natutulog, tsaka ang sikip doon. Malikot din kasi ako matulog, baka malaglag ako roon. Pakiusap niya rito. Matuto ka magtiis. Mas lalong hindi ako sanay na may katabi sa kama. Alis na, maaga pa ako bukas eh. Singhal nito. Muli na namang tumulo ang kanyang luha. Matapos ang mainit na sandaling pinagsaluhan nila, ganito lamang ang mapapala niya pagkatapos. Talagang ganito ba ito? O sa kanya lamang ito ganito? Sa bagay, sino nga ba naman siya para pahinturin at tinumakabi? Inot-inot siyang bumangon sa kama. Ito naman ay tumalikod na. Parang pinipiga ang kanyang puso ng sandaling iyon. Lumuluha siya habang pa isa-isang pinupulot ang kanyang nagkarat na damit sa sahig. Tsaka lumabas na ng silid nito. Nagpa siyang magtungo sa bathroom. Iniwan na lamang niya sa sofa ang kanyang mga hinubad at hubot-hubad na nagtungo doon. Binuksan niya ng malakas ang shower at doon siya umiyak ng malakas. Nilabas niya ang lahat ng sama ng loob na sa kanyang dibdib. Gusto niyang paglabas ng banyo ay gumaan na ang kanyang pakiramdam. Ano ba ang magagawa niya sa ganitong pagtrato ni Leon sa kanya? Kundi ang iiyak na lamang. Siya rin naman ang may kasalanan kaya dapat lamang na magtiis siya. Magbago pa kaya ang pakikitungo ni Leon para kay Teresa? Anong buhay kaya naghihintay para kay Teresa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.